guys, nandito ako sa isang tindahan dito sa may San Rafael, Bulacan. Mura lang ito dito, 5 piso lang. Yan. 5 piso lang yan guys. Pasok ka lang medyo maliit. Saan ka man makapito? Babalikan sa probinsya. Kung saan ang hampas ng alon ng dagat ay musika sa iyong tenga. Ang mga pagkain na minsan hinain sa iyo ng iyong kanunuan na inahanap-hanap pa rin ng iyong palasa. At ang mga tradisyon, kultura at paniniwala ay bahagi pa rin ng iyong pagkatao. Hi, ako si Kiko. Isang nature vlogger at content creator mula sa Pasig City. At 2026, magbalik probinsya tayo. Muli ako maglalakbay sa Pilipinas gamit ang aking bisikleta. Susuyurin ang bawat kalsada at iikot sa 82 probinsya. Upang bigyan ng buhay at simulan ang pangalaman ng aking libro yung ako elementarya. Minsan pinag-aralan ko sa 4 na sulok ng paaralan. At ito pa rin ang isa sa aking mga child dream, ang makita ang ganda ng aking bayang Silangan, ang bayang binagsagang Perlas ng Silangan, Pilipinas. Hindi man maayos ang pagmalakad ng kanyang gobyerno. Walang may ng presyo ng gas at bigas, pipiliin pa rin kita. I'm Kiko Kalikasan at ng Pasig at Batang Manggahan. Enjoy me as I travel to the raw, magical, and stunning beauty of our country, Philippines. Kaya tara, padyak ito ng aking ginawang North Luzon Loop. Hindi planado ang pag-ikot mong ito sa norte. May mga lugar kasi sa norte nung umikot ako ay hindi ko na isama sa aking pag-ikot. At dahil nga biglaan at hindi planado, tanghali na akong nag-ride out. Alas 11:30 na nang bagtasin ko ang kabahan ng Felix Avenue hanggang sa marating ko ang Santa Lucia. Palabas na ako niyan ng Cainta. Nang makalabas na ako ng Felix Avenue, binagtas ko naman ang kahabaan ng Marcos Highway. Natamad pa ako kanina kasi hindi naman talaga ito ang normal pong ride out. At sa kabila ng aking pagiging batugan sa pagpadyak, narating ko pa rin ang Cubao. Buti naman at hindi na traffic sa EDSA, hindi katulad noon. Nakakala mo malaking parking lot, ngayon medyo na-minimize na ang traffic sa EDSA. Tuwing rush hour lang nagkaka-traffic at kapag may mga holidays. At sa mga Gen Z at hindi pa nakakaalam, alam nyo ba na ang dating pangalan ng EDSA ay Highway 54? April 7, 1959 nang palitan ang pangalan ng Highway 54 at ginawang EDSA o Epifanio de los Santos Avenue. Si Epifanio de los Santos ay isang manunulat ng diaryong La Independencia noong panahon ng Malolos Congress. Siya rin ay naging gobernador ng probinsya ng Nueva Ecija at naging direktor ng National Library. At di nga nagtagal, narating ko na ang dulo ng EDSA, ang monumento. Naipit sa matinding traffic sa bayan ng Valenzuela. Ito lang guys, kapag mag-long ride kayo, make sure na agahan nyo para iwas traffic. Iwas sa galya. At tulad yung naranasan ko ngayon, masyadong traffic dito sa bayan ng Valenzuela. Yan o. Para makaiwas sa traffic, kumain lang muna ako ng tinapay. Pagbalik ko ng kalsada, napasok ko na ang probinsya ng Bulacan. Kilala ang probinsya ng Bulacan bilang lupain ng mga bayani at duyan ng Republika. Maraming bayani sa ating bansa ang dito na isinilang sa Bulacan. Ilan sa mga ito ay si Francisco Baltasar o maskil lang Francisco Balagtas na dito mismo isinilang sa Balagtas, Bulacan. Kilala siya bilang Makata dahil siya ang may akda ng libro Florante at Laura. Si Marcelo H. Del Pilar, ang punong patnugot o editor-in-chief ng diaryong La Solidaridad. Isang lihim na pahayagan bilang propaganda laban sa mga Kastila. At si Gregorio del Pilar o mas kilang Goyo bilang pabatang general noong panahon ng hiniksikan. Ang pangalan ng Bulacan ay galing sa litang bulak, isang uri ng halaman na may humulbol.
Malolos ang kabisera nito at ang ibig sabihin naman ng malolos ay ang tubig na nagagaling sa taas ng bundok na dumadaloy sa ilog. Pagpapatuloy ng aking pagpityak, napasok ko na ang bayan ng Baliguag. Bayan ng San Rafael. At dito naramdaman ko na ang probinsya vibes kasi nakita na ako ng mga palayan. Butan na nga ako ng ulan sa kalsada. Nakisilong sa isang tindahan kung saan may murang itlog. Guys, nandito ako sa isang tindahan dito sa may San Rafael, Bulacan. Mura lang itlog dito, 5 piso lang. Yan. 5 piso lang yan, guys. Kaso nga lang medyo maliit. Tapos nung itlog na pula nila, 13. Pag tila ng ulan, pumadyak pa rin ako hanggang sa makalabas na ako ng bayan ng San Rafael. Tumagos sa bayan ng San Ildefonso. Dahil magagabi na naman, dito ko nang pinili na magpahinga. At dito ko nang tinira ang binili kong itlog na pula. At yan ang unang araw ng aking Philippine Loop. North Luzon Lake. Maraming salamat sa panood and God bless.